Meron ng 3 taong nagtatanong kung ano ba yung ginagamit kong camera for talking head videos. So feeling ko talaga, this is it. It's about time. Before we get started, gusto ko lang sabihin na this video is not sponsored by anyone. How I wish. So plainly, gusto ko lang siyang gawin talaga para ma-share sa inyo kung ano talaga yung ginagamit ko mainly for talking head videos. Kung bago lang kayo dito, welcome to the channel. At kung matagal na kayong sumusuporta at sumusubaybay, thank you very much. Let's not make this long. Let's dive right into the topic. Quick history and quick background story lang, no? Marami na akong na-try na cameras for talking head videos. Kasi yun mainly yung ginagawa ko. Talking head videos tsaka unboxing. Pero itong camera ang i-share ko sa inyo ngayon, ito yung pinakamatagal kong ginamit. Hanggang ngayon ginagamit ko siya and marami akong videos na na-produce gamit tong camera to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's start with the camera. This is the Sony a7 IV. Again, ito yung ginagamit ko for both photo and video. Binili ko siya the same time na ni-release siya, if I'm not mistaken, December 2021. So, right now, around 2 or 3 years old na tong camera to, and so far, sobrang in love pa rin ako dito. Sobrang gustong-gusto ko pa rin siya and sobrang amazed pa rin ako sa quality na binibigay sa akin ng camera to. Hindi ko na i-share yung nitty-gritty or yung details ng camera, no, kasi hindi naman to camera review, no? Bala ko lang talagang i-share sa inyo yung ginagamit ko. But this has 33 megapixels, can shoot 4K up to 60 frames per second, no? Pero for talking head videos naman, 24 frames lang naman yung ginagamit ko. So, more than good enough. Pero yung 2 main reasons kung bakit siya yung ginagamit ko for talking head videos, number 1 is it has 10-bit colors. Meaning to say, kapag nag-shoot ka in log profile, which I always do, it has more color information than 8-bit cameras. And yung advantage nun, since 10-bit nga siya, kapag nag-color grade ako in post, which I love doing, sobrang na-achieve ko yung gusto kong kulay. Kaya since then, nung nakuha ko siya, gustong-gusto ko ginagamit itong camera to for talking head videos. Another thing na gustong-gusto ko dito is it has no record limit. Ginagamit ko rin siya for podcasting, for a lot of stuff kasi hindi siya nag-overheat or whatsoever. Isa pa pala na baka hindi ko pa nabanggit na this is a full frame camera. So wala na siya dun sa mga entry level in a way. Actually, a lot of professionals use this camera and ako, since talking head videos, content creation, this is really more than good enough as to how we do things. Kaya hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko makita na papalitan ko siya anytime soon. Kasi sobrang satisfied ako sa binibigay sa akin ng camera to. Yeah, i-share ko na rin pala, since nandito na rin tayo, yung ginagamit ko na SD card. Kasi part naman siya, no? Just in case lang na interesado kayo. So this is the ProGrade V90. No? Gumagamit ako ng 256 gigabytes. So yeah, bonus information lang, no? Shinare ko lang sa inyo. Battery is yung original Sony battery na kasama nitong camera ito nang binili ko. So, that's it for the camera, Sony a7 IV. Now, for the lens naman, no, marami rin akong na-try, marami rin akong ginamit, pero this one, siya rin yung parang nag-stick sa akin, no. Hanggang ngayon, gustong-gusto ko pa rin siya, and siya pa rin yung main option ko, siya pa rin yung una kong hinahanap kapag gagawa ko ng videos. This is none other than the Sony 20mm f1.8G lens, no? Lagi kong sinasabi to, even sa review ko nitong lens na to, na this is like a G Master lens, no? Kasi yung quality niya na binibigay niya, sobrang ganda talaga. To be honest, tuwang-tuwa ako na 20mm siya. Kasi parang yung 24, in a way, no, nabibitin ako for both talking head video and tsaka sa unboxing. Nabibitin ako sa 24. Kaya yung 20, hindi ko talaga siya ma-let go. And the fact na 1.8 siya, sobrang ganda niya sa low light. And nangyari na nga na noong 2021 kasi, hindi pa ganong talamak yung vertical videos. So nung naging common na yung vertical videos na halos lalagpasan pa niya yung horizontal videos, sobrang ideal na gumamit ng wide angle lens kasi kapag gumamit ka nito, sa sobrang wide niya, pwede mo siyang i-repurpose na maging vertical video siya. Nagets niyo yun? Yun yung ginagawa ko dito. Mag-shoot ako ng horizontal video using this wide angle lens. Tapos kapag gusto ko siyang i-post sa Instagram or sa Shorts, TikTok, ika-crop ko lang siya. And since wide siya, people think na nag-shoot talaga ako in vertical orientation. That's how amazing
this lens is, no? Doon ako natutuwa. Hindi siya ultra-wide, wala pa siya sa ultra-wide category, pero for what I do, as to how I do things, indeed, this is wide enough. Yeah, this is the Sony 20F 1.8. Also, ang ganda ng autofocus nito. Sobrang bilis, sobrang responsive ng autofocus niya. And meron din siyang mga necessary buttons na gamit ko rin siya. Like yung AF/MF switch. Yan. Gamit na gamit ko yan sa lahat ng bagay, no? Di ko alam kung ganun din kayo. Pero sobrang importante niyan sa akin. Yan, meron siyang mga aperture ring, declick on and off. Yun yung mga, meron din siyang customizable button. Pero yun, gamit na gamit ko yung AF/MF switch niya. And the overall performance nitong lens na to, sobrang ganda niya talaga, no? I can't really hype this enough. And i-partner mo yan sa Sony A7 IV, this is almost unbeatable in my opinion, no? Sobrang perfect niyang dalawang yan. Hanggang ngayon, in love pa rin ako sa kanilang dalawa. And kapag may bumibili sa akin ito, parang may naghahanap, kung binibenta ko ng araw, wala talagang hesitation, walang doubt, walang second thoughts. Hindi talaga siya for sale, no? Not anytime soon, at least. Set up natin siya para makita niyo yung itsura niya. But yeah, like I said, I've tried many cameras and lenses for talking head videos and unboxing. Pero tong dalawang to yung binabalik-balikan ko. Ganun siya ka-useful sa akin. Another bonus content lang, no? Yan na siya. Pero kung sa mga nagtatanong, ito na yung ginagamit ko for talking head videos. Sorry, may nalimutan pala ako. Yung microphone, no? Yung in a way, never ko nang tinanggal dito. Tinanggal ko lang siya ngayon kasi nga di-discuss ko is yung Rode VideoMic NTG. Ito siya. Yan. This has been the go-to microphone for both talking head videos tsaka unboxing. For unboxing talaga, ito na yung dedicated, no? For talking head videos, depende pa eh. Minsan nag-wireless ako, minsan yung ibang microphone. Pero yung partner talaga nitong setup na to is itong Rode VideoMic NTG. So far, ito yung the best na na-try kong shotgun microphone na directly connected sa camera, sa device, na sobrang ganda ng quality. Meron siyang stepless gain knob, etc. So, yeah, ito yung ginagamit ko lagi sa talking head videos and unboxing. Kabit natin siya dito. Yan, so ito yung kung pupunta ka ng studio dito sa kwarto ko, ito yung bihirang lumabas. Ito yung studio setup natin. Itong Sony A7 IV, Sony 20, tsaka Rode VideoMic NTG. Yan na yun. Ito na yung pinaka main setup natin, no? Ganda na itsura. Bonus content lang, ako pala, no? Trivia lang na I don't use lens hood, I don't use lens cap kasi lahat ng lenses ko, as far as I'm concerned, as far as the main lenses are concerned, lagi siyang may lens filter, no? Parang feeling ko, yun yung naging lens cap ko in a way na yun yung parang takip na talaga ng lens ko. Kahit saan ako magpunta, kapag yung mga main lenses yung gamit ko nga, lahat sila may lens filter. And the one that I use, no, again dito sponsored, no, gusto ko lang siyang i-share kasi part talaga siya ng setup. And never ko nga siyang binaklas sa setup ko. Ngayon lang kasi nga i-discuss ko siya sa inyo. But yeah, this is the Nisi Swift VND Mist Kit. No, sobrang gandang filter niyan. Marami akong short review nito sa Instagram ko. Siguro i-check out na lang din 'yun. Gawin ko ba siya ng long video soon? Maybe, no? Tignan natin kung kayanin. But yeah, this is the Nisi Swift VND Mist Kit. Ito, lahat ng lenses ko, no? Lagi na rin sinasabi na advisable yung lipat-lipat mo na lang siya, gamit ka ng step-up rings. Pero ako hindi. Parang sobrang gusto ko siya, sobrang naging lens cap ko nga siya. So lahat ng lenses ko, main lenses ko, meron silang tigi-tigisang ganitong filter. So yeah, yan yung lagi nakalagay dyan. Tapos since Sony cameras naman, good naman siya sa low light, generally speaking, kaya yung meron kang lens filter na VND tsaka mist, hindi siya problema, no? So yan, ito na mismo yung complete setup, no? Nasabi ko na rin sa inyo yung VND na gamit ko, yung lens, yung camera, yung filter, yan na yun, no? So sa mga nagtatanong, sa tatlong nagtatanong kung anong setup yung gamit ko, ito na yun. Sony A7 IV,
Sony 20 at saka ano tawag dito, Rode VideoMic NT. And for the lens filter, Nisi Swift VND Mist Kit. Yun lang, no. Siguro kapag umabot to ng 1 million views tsaka 1 million shares, gagawa ko ng what's my setting, what's my camera setting. Joke lang. Kahit di ako umabot ng 1 million, etc. Gagawa pa rin ako kasi wala na akong isip na content. Anyway, so again, sa mga nagtatanong, ito na po yung setup ko for talking head videos. And I'm getting ahead of myself. Ito na rin yung gamit ko for unboxing videos. Ito rin, siya yung pinakaginagamit ko. May it be brand deal, may it be paid brand deal, or personal unboxing videos. This is the setup I go to. Yeah. Again, hindi to sponsored video, pero kung tatanungin nyo ako sa kung ano yung ma-recommend kong setup, kung kaya, go for this setup. Marami namang ibang option, no? Pero ako nga, personally, sa mga na-try ko, ito yung best as to how I do things. Sobrang convenient, sobrang daling gamitin, and sobrang ganda ng output niya. Yun lang naman, no? Yun lang muna for now. Sana natuwa pala kayo sa setup ko. Meron akong bagong desk mat dito from Lowfree. Yan siya. So, natuwa ako. Actually, siya yung nag-drive sa akin na gumawa ng video. Kasi nga, ang gandang mag top down. Yan yung nag-push sa akin na gumawa ng video today. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Salamat sa panonood. Sana natuto kayo and sana nag-enjoy kayo na malaman kung ano yung setup na gamit ko sa aking pagtatrabaho. So, yun lang muna for now. Kung meron pa kayong questions, kung meron pa kayong gustong malaman about my content creation career, pwede nang tawaging career. Sa content creation journey ko, leave a comment or kaya message kayo sa Instagram and I'd be happy to answer, no. May it be replyan ko lang kayo or gawin ko ng video, whatsoever. Let's connect, no. Instagram, Facebook. Instagram yung pinaka-active ako. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. So, yun lang naman for now. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video.